sino po ang nagbawas dun sa revised NEP? At mga tuwiran lang na dapat yung mga amendments, dapat po yan hindi masyadong pinakikialaman ng Senado. Pag may kailangan po yung ating mga constituents, tayo po ang pinupuntahan. Dapat maunawaan ito ng mga counterpart natin sa Senado na tayo po ay may direct constituency, tayo yung pinakamalapit sa mamamayan, hindi po tulad ng mga senador. Hindi po ba kung yung mga senador ay nagbibigay ng mga pondo sa mga probinsya, ito po ay, it's also a form of patronage politics. Kung sino yung malapit sa kusina, ayun ang malaki ang pondo. The Honorable Ariza is recognized for his interpellation. Thank you, Madam Speaker. Kokorek ko lang po, Edgar lang, hindi Edgardo. Salamat po. Anyway, may I respectfully ask some questions to our colleague from the Botas. Yes, Madam Speaker, it is my pleasure and honor to answer the questions of our honorable colleague, Congressman Egay Ariza. Gusto ko lang pong linawin na yung pong insertions na pinalabas ng PCIJ ay actually hindi po insertion. Ito po ay amendment sa NEP. Tama po ba yun? Sa National Expenditures Program, nagkaroon po tayo ng deliberations sa committee, then pagkatapos po nun ay nagkaroon tayo ng amendments. So ito pong pagtataas ng inyong pondo from 700 to... From ang restored net po na nabotas ay 1.410 billion. Doon po sa revised net naging 362. So nagbalik lang po sila ng 784 million. Kulang pa rin doon sa kakulangan na dapat nilang ibalik. Sino po ang nagbawas dun sa revised NEP? Anong ahensya o anong departamento yung nagbawas dun sa inyong original proposal sa NEP? Yan po ay unang-una, dear colleague, sasagutin ko po yung tanong nyo. Tama po kayo na ang mga pagbabago po na nangyari doon sa NEP papuntang age gap ay hindi po insertion, yun po ay amendment, dear colleague. So tama po kayo. Mas mabuti sana kung tinawag na lang ng PCIJ to na amendments at hindi po insertion. Sa tingin ko, mali pong pangalan o maling termino, dear colleague, ang pagtawag ng insertions doon sa mga amyenda na yon, no? Ngayon, ang nagbawas po ng budget o ang nagbawas ng halaga na yon ay ang DPWH din noong pagpasok ni Secretary Vince Dizon. So, nabawasan po ng 1.048 billion nung nag-submit sila na revised NEP. Tapos, ang binalik lang, instead na magbalik ng 1.048 billion, ang binalik lang po ay 748 million. Dahil nga nung pumunta po si Sec Vince dito, nasabi ko na binawasan nila ng 1.048 billion, kaya't nagbalik po ng 748 million. Ang dahilan po ba ng pagkakabawas ng ganong kalaki ay dahil karamihan po ng mga proyekto ay nasa flood control. At alam naman natin na 255 billion yung binawas sa flood control projects ng DPWH. Tama po ba yan? Yes, tama po kayo, dear colleague. Siyempre po, alam niyo naman, magkapit-bahay tayo, talagang flood-prone po yung nabotas. So yung tinanggal po na 1.048 billion ay flood control projects. Tapos, binalikan po nila, nagbalik na lang po sila ng 748 million na hindi na po flood control projects, dear colleague, Madam Speaker. Para po sa kalinawan ng mga kababayan natin nakikinig, kasi po ang madalas na sinasabi ng Senado, ng mga ilang advocates ng anti-pork barrel na ito daw po ay pork barrel din. Paano nyo pa na-determine yung mga proyekto sa inyong distrito? Okay. Unang-una po, ang legal na determination po ng pork barrel, dear colleague, Madam Speaker, is dati po, kaya tinatawag na pork barrel yan, kasi po, pag pinasa po kahit yung GAA, yung General Appropriations Act, nakalamsam po yan. Nakasulat lang po, for example, ilang milyon bawat distrito,
wala pong line item, hindi po nakadescribe kung ano yung proyekto. At pagkatapos maipasa yung GAA, tsaka palang gagawa ng mga listahan ng proyekto at lalagay yung amount. Kaya wala na po talagang pork barrel. Ngayon, kung tinatanong niyo po kami, paano ko po na-determine, ako po ay nakikipag-ugnayan sa City Development and Planning Officer ng City of Navotas dahil Lone District naman po kami, dear colleague. So kung ano po yung proyekto na hindi napondohan ng lokal na pamalaan, doon lang po pumipili yung district engineer ng mga pondo na ipropropose na ilagay doon sa NEP. At mabuti po, natanong niyo po yan, lahat po ng flood control projects sa Navotas ay aprobado po at dumaan po sa Regional Development Council. So kahit yung mga flood control na tinanggal po nila, ay aprobado po yon sa Regional Development Council. Ang ibig niyo pong sabihin, maging yung na-restore ng mga proyekto na from 700 billion to 1.1 billion ngayon, ay dumaan din ang lahat ng proyekto na ito sa Regional Development Council. Ay, hindi ko po masigurado dahil ito po ay mga buildings, hindi ko na po na-check kung ito po ay dumaan sa Regional Development Council, pero sigurado ko po ito ay priority projects ng City of Navotas na hindi po nila mapondohan. So ang pinakamabuting paraan talaga upang maiwasan yung mga pagdududa ng mga mamamayan, dapat lahat ng mga programa at proyekto na nilalagay po sa National Expenditure Program sa ating kanya-kanyang mga distrito ay dapat dumadaan sa masusing pag-aaral at dumadaan sa ating mga City Development at Regional Development Council. Tama po ba yon? Yes, Madam Speaker, honorable colleague, tama po kayo. Kaya nga ako, hindi na ako nag-iisip kung ano na lang yung proyekto na nahandoon sa City Annual Development Plan ng ating syudad, ay yun na lang po ang kinukuha ng district engineer. At ang tanging trabaho ko is mag-prioritize. Kasi minsan po, hindi naman kasya yung buong pondo na hindi po kumasya doon sa City Development Plan, hindi naman po kasya doon sa NEP. So prioritization na lang po. At makatwiran lang po na makialam tayo sa pagpaplano na ito sapagkat ang mga representatives ay ex-officio members of the City Development or Provincial Development Councils. Tama po ba yon? Yes, tama po, dear colleague. At alam naman po natin, alam ko na kayo ay malawak ang karanasan, alam naman po natin na yung City Development Plan o yung Annual Investment Plan ay nagdadaan sa masusing proseso na kasama yung mga stakeholders, kasama po yung PO, yung People's Organization, kasama po yung NGOs, kasama po yung barangays. So yan po ay masusi pong pinag-aaralan. Tama po kayo. Dapat po doon po nagdadaan yon para talagang nanggaling sa ating mga kababayan yung mga proyektong ilalagay natin. At mahalaga din po na nakikialam talaga tayo sa formulation at sa planning process ng mga proyektong ito sapagkat tayo po ay direktang sinasangguni ng ating mga constituents. Tama po? Tama po kayo, dear colleague. Tayo po ay direktang sinasangguni ng ating mga constituents. Hindi lang po sinasangguni, tayo din po ay pinaghahanapan ng ating mga constituents nung kanilang mga request. Alam naman po natin, pag hindi nila makuha yung request nila sa barangay, pupunta yan sa city. Pag hindi pa rin makuha yung request sa city, tayo naman po yung pinupuntahan ng ating mga constituents, dear colleague. Kaya nga po, at kaya hindi naman makatwiran na dapat maunawaan ito ng mga counterpart natin sa Senado na tayo po ay may direct constituency, tayo yung pinakamalapit sa mamamayan, hindi po tulad ng mga senador na ang kanilang constituency ay sa buong bansa. At kung meron mang silang mga concern, yung tinatawag na mga institutional changes sa budget. Tama po ba yan? Yes po, dear colleague. Ang nangyayari po, yung ating mga kababayan doon sa distrito, pag may pangangailangan, hindi naman sila pumupunta doon sa ehensya o departamento na kung saan sila ay may kinakailangan. Iniisip nila na tayo ang parang conduit nila sa mga departamentong yon, dear colleague. Hindi lang po yan sa DPWH, kahit ano pong departamento ng national government, pag may kailangan po yung ating mga constituents, tayo po ang pinupuntahan.
At mga tuwiran lang na dapat yung mga amendments dun sa mga local projects, dapat po yan hindi masyadong pinakikialaman ng Senado. Tama po ba? Hindi naman po siguro dapat hindi pakialaman. Siguro dapat din nilang tingnan, pero dapat po may consultation dahil tayo po ay direktang nakakausap ng ating mga constituents. Kasi po ang madalas na sinasabi na yung mga kinatawan ay ginagamit yung pondo ng infrastruktura at iba't iba pang mga pondo para sa patronage politics. Hindi po ba kung yung mga senador ay nagbibigay ng mga pondo sa mga probinsya, ito po it's also a form of patronage politics para po mapalapit sila at masuportahan ng mga local officials? Mr. Speaker, dear colleague, alam nyo, pag tayo po ay in-evaluate ng tao kung ayos po yung performance, kasama rin po doon yung mga hiling nila na dapat nating tugunan. No? Hindi lang pagdating sa infrastruktura, kung hindi pa rin pati sa serbisyo. Ang sinasabi ko nga, pag nakita nilang national government agency ang kailangan nila, ang unang pupuntahan nila is hindi yung ahensya. Ang unang pupuntahan po nila is yung district office po natin, dear colleague. Ano po ba ang batayan sa pag-allocate ng pondo sa bawat distrito pang infrastruktura? Meron po bang mga parameters, may batayan, for example, population, land area, yung pangangailangan ng bayan dahil mahirap yung bayan, kaya kinakailangan mas malaki ang pondo. Meron po bang ganyang batayan sa pag-allocate ng mga infrastructure programs? Mr. Speaker, dear colleague, kung meron pong tinatawag na NEP restored, nung ako po'y bumalik dito noong 19th Congress, noong year 2022, meron na po kaagad na NEP restored, no? Kaya lang kung paano kinocompute ng DPWH yung NEP restored, hindi ko po alam. Basta ang sinabi po, ang NEP restored ng distrito na Nabotas ay 1.410 billion. At kung tama po ang aking computation, ang average NEP restored, ang average, pag in-average nyo po, tinotal nyo po lahat ng NEP restored ng 253 districts at dinivide by 253, ang average po is about 1.56 billion. Kung tama po ang aking computation. Yan po ay base po sa records na hawak po. Ibig po mong sabihin, paano, how do we come up with that figure? Ano po yung particular basis ng DPWH to determine the NEP allocation of a particular district? For example po, para very specific yung ating usapan, ang allocation nyo po ngayon ay 1.1 billion. Tama po ba? 1.410 billion po. Di hamak na mas malaki po yung distrito nyo sa akin. Ako po ay 585 million. Ano kaya ang formula doon? Bakit mas Toby Chanko lang ang pangalan dahil Irisa lang to? Yun lang po ba ang batayan? Dear colleague, ang ibig niyo po sabihin, ang NEP restored nyo ay 500 million? 585 million. Hindi ko po alam talaga kung anong batayan ng... So walang nakakaalam sa ating mga, for example, bakit ang isang distrito 3 billion, meron pang inaabot ng 8 billion, meron pang sa 3 taon nakakarating ng 50 billion, tapos yung pinakamahihirap na probinsya, ay yun po ang maliit ang allocation. Baka dito po nagkakaroon ng, kaya po unequal yung distribution ng resources ng bayan, kaya dito po siguro nagkakaroon ng mga reklamo ang ating mga mamamayan. Maari po, dahil kung ano man yung formula, syempre alam naman natin, ang problema dyan is laging kulang yung pondo, no? Pero honestly, hindi ko po alam kung ano po ang formula na ginagamit ng DPWH. Ang sabi lang po nila nung ako ay nagtanong, sabi nila, yan pong NEP restored ay base po sa formula. Ito pong 2026 national, ito pong budget na aprobahan natin. Masasabi niyo po, in all honesty, na equitable ang distribution ng mga infrastructure projects ayon sa population, sa land area, at sa pangangailangan ng bawat distrito ng ating bansa. Masasabi niyo bang equitable ito o may iba pong batayan na hindi natin alam? Mr. Speaker, dear colleague, napakaganda ng tanong nyo. Kaya sana tulungan nyo po ako sa advokasya na ipakita po natin kung magkano yung budget
bawat distrito. Dahil hindi ko po masasagot yan, dahil hindi ko naman po alam kung magkano yung budget ng ibang mga distrito. No? So whether equitable po ang distribution ay o hindi natin malalaman dahil hindi ko alam kung ano po yung budget para sa distrito nyo, dear colleague. So mas maganda kung talagang yung panawagan natin na ilathala ang budget sa lahat ng distrito at sa lahat ng party list kung saan napunta yan, mas matitingnan po natin at mas makakapagbigay po tayo, hindi lang ako, tayong lahat ng opinion kung yan po ay equitably distributed o hindi. Moving forward, Madam Speaker, siguro po mas maganda for the 2027 budget upang hindi magkaroon ng kontrobersiya, dapat po talaga siguro equitable ang distribution ng mga proyekto, lalo na pang infrastruktura. Natatandaan ko po, ito po ay panlimang kongreso na nasalihan ko. Tatandaan ko po, noong 2001, actually noon equal ang distribution. Noong pong panahon ni Presidente Aquino, from 2013 to 2016, natandaan ko po, lumaki ang mga locations, dumami ang mga infrastructure projects sa iba't ibang mga distrito sa buong bansa, pero equitable din po ang distribution. May parameters na ginagamit kung sino yung pinakamahirap, kung sino yung pinakamalaking populasyon, kung sino may pinakamalaking problema, yun ang nakakatanggap. At yun naman pong mga ordinaryo na walang gano'n namang walang hamon ng mga suliranin, ay halos equal o equitable din yung distribution. Pero starting the term of President Duterte at hanggang ngayon, tinitignan ko, talaga pong hindi po equitable yung distribution at malabo yung parameters. Kaya nga, ang sinasabi kung sino yung malapit sa kusina, ayun ang malaki ang pondo. Ang masama doon sa puntong yon, hindi magiging equitable ang development ng ating bansa. Maiiwan, lalo na yung mga pinakamahihirap na probinsya na hindi naman nabibigyan ng sapat na pondo. So siguro po, yan po yung lesson ngayon. Kailangan i-define ng Kongresong ito ano ba yung mga parameters sa pagbibigay ng allocations sa National Expenditure Program sa bawat distrito. Hindi ko po sinasabi na dapat pare-pareho. Ang sinasabi ko po, dapat may parameters at equitable ang distrito. Salamat po. Yes, Mr. Speaker, dear colleague, nakikiisa po ako at agree po ako na dapat po maliwanag, transparent, at explainable po yung equitable distribution dahil alam naman natin na yung mga areas na less developed ay dapat rin naman tulungan ng national government na ma-develop at makahabol doon sa ibang parte ng ating bansa. Maraming salamat po, dear. Thank you, Madam Speaker. Nagpapasalamat po tayo sa kinatawan, kapitbahay ko ng Nabotas dahil sa paglilinaw na ginawa niya ngayong hapon. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Erice, Majority Leader.